Pirmado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas na magpapataw ng buwis sa mga foreign digital service providers, kabilang ang video streaming platforms kagaya ng Netflix, Disney Plus at Spotify. Ibig sabihin ba ay tataas na rin ang ating mga monthly subscription fee? Alamin natin sa Balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Doon ko po pinapanood din po yung mga iba pang Korean na series na per episode po. Netflix and chill ang stress reliever ng government employee na si Leonard sa kanyang libreng oras. Pero ang pangamba niya, ang kanyang monthly subscription fee sa Netflix, baka magtaas na. Sa mahal na mga bilihin ngayon, tapos bibigyan pa nila ng tax yung Netflix, tataas pa yung premium, mas mahirap na din. Pinirmahan na kasi ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang batas na magpapataw ng buwis sa mga foreign digital service providers katulad ng Netflix, HBO Plus, Disney Plus at Spotify. With this law, we say that if your presence in the Philippine market is as real as your profits, then your tax responsibility should also be equally tangible. But make no mistake, we are not imposing new taxes. We are simply strengthening the authority and streamlining the process of the BIR to collect value-added tax on digital services. Alinsunod sa Republic Act 12023 o Value-Added Tax on Digital Services Law, 12% ang ipapataw na value-added tax o VAT para sa music and video streaming platforms, search engines, online stores, digital advertising at online media. Hindi kasama sa VAT ang online courses, webinars at iba pang digital educational programs. If you are reaping the rewards of a fruitful digital economy here, it is only right that you contribute also to its growth. Mahigit 100 billion pesos ang tinatayang kikitain ng gobyerno mula sa naturang batas sa loob ng 5 taon ayon sa Bureau of Internal Revenue. Pero magre-resulta ba ito sa taas singil sa mga consumer para sa services gaya ng Netflix at iba pang digital services? Depende yan sa mga kumpanya ayon sa BIR. As to whether magkakaroon ng price increase, it doesn't necessarily follow. It's a business decision by the service providers. But again, nagbabayad na naman talaga dapat sila from the very beginning. So they should have incorporated that yung concept ng VAT na yan sa simula pa lang during their pricing. Ipinauubaya na ng Department of Finance sa mga digital service providers ang desisyon ng taas singil sa monthly subscription. So pwedeng magkaroon ng price increase, but again, I think it would be minimal. Hindi naman yan 12% automatically mag-i-increase sila. Also commensurate and same rate. Titignan po kung sa ilang buwan kung kakayanin pa sa budget. Pag hindi na, magkakat na po ng hindi na po mag-subscribe sa Netflix. Sa ngayon, pumapalo sa 149 pesos hanggang 399 pesos ang monthly plan para sa Netflix. Ang Disney Plus basic plan ay 229 pesos. Sa HBO Plus ay 149 pesos kada buwan, habang sa Spotify ay 149 pesos hanggang 239 pesos kada buwan. Magiging epektibo ang naturang pagbubuwis 4 na buwan matapos pirmahan ng Pangulo ang Implementing Rules and Regulations o IRR nito. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.